despite na pinakain daw sila, 'di ba? Nito pong pera. Ayan po ang myth, ang storya na pinatawag at pinakain daw po ng pera. Ano kaya lasa nun? Hindi ko alam, hindi pa ako nakakain ng pera eh. Hindi pa? O, lasang barbecue ba yung pera na yan? Depende siguro. Yan, baby. Hindi. Oo. Okay, thank you. Thank you very much. Sa pangkalahatan po kasing issue mga kapatid, no, ito ho ay nakababahala. Kasi ano ba ano ba problema nitong mga taga-Immigration Bureau ito? Di ho ba lantad yung pong pagpapakawala sa isang Koreano na hawak nila? Di po ba? Ito ho, may isang ahente rito na hindi ho naman as in agent na regular sa pagkakaalam natin at meron din po mga JO, kumbaga, yung mga contractual. Maliban po naman diyan, meron din po mga reports nung una pa, di po ba? Dito nga po mga Kasapakat. ng mga sindikatong ito sa human trafficking. Opo, pero ito daw ho naman ngayon, in fairness naman din, wala na ho naman pong tutugon dito sa problemang ito kung hindi mismo sila, di ba? Mismo ho, ang kumaga, problemang pulis, ang solusyon pulis din. Dito po sa immigration, problema po ito na in fairness naman din nga po, minana na nitong bagong talaga na immigration chief. No ho? Yes, opo. Ito po mga kapatid ay problema pong minana na ng kasalukuyan pong opisyal ng Bureau of Immigration. Matagal na pong problema sa immigration ito pong issue ng human trafficking at ilang pa hong kabulastugan dyan sa ating pong paliparan. At ngayon po, ang gusto lang natin malaman, gaano ba ho kalalim ang problemang ito? Gaano ba ho ito katalamak ngayon so far na kailangan na ba dito ng cleansing sa ahensyang ito? Hindi ho magtanda itong agency na ito eh. Parang customs lang. Problema pong minana nitong si Joel Viado na bago pong talaga na Immigration Bureau. Siya ang ipinalit dito kay Norman Tansinko if you recall. At hindi din po natin may tatanggi na itong Immigration Bureau magmula noon hanggang ngayon po lagi pong may problema kasi nga din kapag ho dito hindi matino yung pinuno nito, definitely po hindi titino sa ibaba. Hindi ko sinasabing hindi matino ang mga dating pinuno nito, kayo na pong bahala mag-isip nun. Pero ganun din po ito, mga kapatid. Kung babalikan natin, panahon pa po nitong yung dalawang immigration commissioner na ngayon po ay nandidiyan sa Bilibid. Di ho ba yung po nagkaalaga yan dito po sa mga Chinese na nahuli, dyan po naman sa Fontana, sa Clark. O, may dalawang deputy commissioners ngayon dyan na nasa Bilibid. Ito po yung 50 million bribery case, di ba? Sa kaso po nito si Jack Lam, kung nyo maaalala. Panahon din po ito ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. Opo, ito pong pastilla scam na ito, panahon din po ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, nagkaroon din po ng paglilinis dyan. Pero yun nga po, despite na pinakain daw sila, di ba? Nito pong pera. Ayan po ang myth, ang storya na pinatawag at pinakain daw po ng pera. Ano kaya lasa nun? Hindi ko alam, hindi pa ako nakakain ng pera eh. Hindi pa? O, lasang barbecue ba yung pera na yan? Depende siguro kung nakamarinate o ano. Depende siguro sa currency. Okay? Oo. Kahit na pa may mga ganong issue, bakit, gaano ba kalalim tong problemang ito? Parang customs nga lang, di po ba? Hindi maitatanggi. Gaano kalalim ang isyong ito? Gaano kalalim po dito ang kabulukan nito? Kasi po sa customs talagang malalim na po yan. Baka palagay ko po kahit na bako ang gamitin natin, hindi mahuhukay yan. Si Ma'am Dana Sandoval, no, baby girl, dahil po sa panahon ng halalan, opo, hindi mo na kinakailangan maging ekonomista na nagsasabi ho lagi na gumaganda ang takbo ng ekonomiya kasi po mas maraming pera. Opo, sa ekonomiya. Yan. Yung nga po sinasabi niya, mas mataas ang demand po sa itlog kasi nga po Marami daw pakain, sabi marami kanina. po kasi nga yung mga pakain. Maraming pakain daw. Marami po mga meeting, etc. Oo, Alright? oo. And of course, no, habang papalapit pong halalan, mas marami din pong perang iikot dahil nga sa alalam nyo na yan. Mga issue. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Oo. At uulitin ko rin nga, ito mismo, baka lang nakalimutan niya na, one time, meron ako na nakausap, dati pa naman, no? Dati pa ho.
about 2 decades ago na naging official diyan sa bureau na yan. Sinasabi nga, that time sa loob ng isang araw, mahina 500,000 piso. Opo. Ang kitaan diyan sa bureau. Wala kang gagawin actually. Meron sa darating. Kasi nga, ang dami pong pwedeng pagkakitaan. Hindi lang itong mga papaalis. Itong mga papaalis na ito mga kapatid, ano to risky pa nga ito doon sa mga immigration officers kasi nga may CCTV, 'di ba kapag nahuli yung pinatakbo mo, 'di ba magba-backtracking, damay ka dito, mas risky. Yung sindikato ho dito, yung illegal alien. Yan, ang daming lahi niyan. Yung payola na ibinibigay nila sa bureau para hindi sila habulin. Kasi kung talagang mag-ahabol itong mga taga-immigration sa dami po ng illegal aliens sa Pilipinas, talaga namang wala kang paglalagyan. Baka pati bilibid, mapuno. Although ngayon po puno na yan. Wala kang pagkukulungan, girl. Sa dami po ng lahi, mawalang galang lang, di ba? Oo. Ang dami hong mga nandito ngayon ng mga dayuhan na mga nagtatago din, mga pugante sa mga bansa nilang pinanggalingan. Yung iba ho mismo, sila ang sindikato laban sa kanila hong kalahi. Opo, ang dami ho niyan. Ngayon, kapag yaan ay tutugisin ng bureau, marami hong mahuhuli. So, payola system. Yan po siguro din kung gaano kabigat ang problema ng bago po ngayong commissioner nito pong Immigration Bureau. Kaya pagbigyan din po naman natin, sana nga, siya ho ay magkaroon ng dent, kumbaga kahit papaano, dito po sa operasyon ng sindikato sa loob ng bureau. Kasi hindi mangyayari yan kung walang sindikato. Yung bang nakatimbre ka na, di ba? Doon po sa immigration. Pagdating doon, nakatimbre na kung sino ito. Napakahigpit di yan sa immigration. Hello? Lalo na kapag ikaw ay first time na babiyahe o kaya kay babae lalo na babiyahe papunta sa mga bansa na nakatimbre din po na kinakailangan bantayan. Nila. Di ba? Hotspot countries. Ikaw ba na ano ka ba? Ay, hindi sila mahigpit sa akin. Minsan nga, gusto ko nang tapusin, ayaw pa nila. Yung pakikipag-usap? Oo. Kwentuhan kasi kami. Ganun. Musta ka? Di ba pagdating, actually, ang mga taga-immigration, bibihirang humingit Totoo po yan. Sa ibang bansa, bibihirang humingit talaga? Yes. Usually, bibihira yung immigration na friendly. Kumbaga poker face sila. Oo. Pagdating mo doon, titingnan yung mukha mo, tapos maghihintay ka. Lalo na kung ikay first timer doon sa bansa. Titingnan yung mukha mo, tapos kukunin. Ayaw ko lumis. Walang usap Walang usap. Tama. Hi, thank you. Diba? Oo. Yung iba, bibihira yung ngumingiti. Oo. Diba? O yung iba, hi. So, tignan yung reaction mo pag kinakabahan ka. Tignan ulit ang mukha mo. Okay. Pag medyo duda, meron dyan. Fingerprint, please. Sa labas, meron ha. Meron din to confirm yung passport mo. Tapos, magko-computer. Ayaw pa rin rumihistro. Please stay on the left. Matatakot ka na. Meron na lalabas. Susundo sa'yo. Ihiwalay ka. Yun. Ibig sabihin nun, may problema ka. May problema doon sa pagrehistro niya sa iyo. Okay? Ngayon, pag naandun ka na, kinakabahan ka na. Oo, syempre. Ano ba problema doon sa visa ko? Correct. Sandali lang. Legal naman lahat ito. Oo. Di ba? Nandun. Okay. Maghihintay ka doon. Oo. Okay. Tutuloy ko yung kwento mamaya. Biniti mo na naman kami. Oo. Ganon. Well, sa bagay, kung maayos naman po mga dokumento, wala kayong dapat ipangamba. Sa sinasabi sa ni US Magdana lalo kanina. na. Sa US lalo na ha. Talaga. Meron din. Hindi rin silang umingiti doon? Meron din doon na mahigpit ha. Ay, oo, totoo po yun. Tsaka yan ang pinakamahigpit na visa for me na pagkukuha ka. Depende nga din. Doon sa Estados Unidos, minsan nagawi ako doon Nagawi ako sa New York. Ba? Nung meron pa akong US visa. Oo. Oo, kasi
may event na obligado akong pumunta. May Ang awarding. layo ng biyahe. Okay? Oh, 16 So, hours. Oo, so pagod na pagod ka na, di ba? Andun ka na. Dating mo dun sa immigration mismo, sa airport. What's your purpose of visit? I have to attend an event tomorrow. When are you leaving? The day after tomorrow. Suplado! Suplado ang dating! Diba? Ginawa pong Quiapo ang US. Really? Yes. I'm a busy man, you know. Ano pag-ibisan? I'm a busy man. So what's the event? It's Emmy Award for television. Oh, wow. So, Can you pinalis please ka na hurry agad. up? I'm hurrying. Oh, No, you're deported. yun lang.